Efeso 3 verse 20. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, magagawa ng Diyos na higit pa sa ating hinihingi o iniisip. Reflection: hindi limitado ang Diyos sa mga hinihiling natin. Hindi rin siya nasusukat sa laki ng ating mga pangarap o sa liit ng ating panalangin. Ang Diyos ay Diyos ng higit pa sa hinihingi, higit pa sa iniisip, higit pa sa kaya mong ma-imagine. Kapag inalis natin ang limitasyon ng ating pag-iisip, nagsisimulang dumaloy ang superabundance ng Diyos sa ating buhay, sa pabor, sa kagalingan, sa kapayapaan, at sa mga oportunidad na hindi natin inaasahan. Ang sikreto? Hayaan siyang kumilos sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan niya ay nasa loob mo na gumagalaw, nagpapalakas at naghahanda ng higit pa sa kayang abutin ng iyong plano. Panalangin. Amang mapagpala, maraming salamat sa iyong pangako na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na gumagawa sa akin, kaya mong gawin ang higit pa sa aking hinihingi, iniisip o inaasahan. Patawarin mo ako kung minsan ay nalilimita ang pananampalataya ko dahil sa mga nakikita ko. Ngayon, pinipili kong tumingin sa iyo, Diyos ng kabutihan, ng pabor, ng himala at ng kasaganaan. Pinapalaya ko ang sarili ko mula sa takot, kakulangan at pagkadismaya. Binubuksan ko ang puso ko para sa bagong pananaw, ang pananaw ng langit. Turuan mo akong umasa ng buo, manalangin ng may tiwala at maghintay ng may pananampalataya. Hayaan mong dumaloy ang iyong kaloob ng higit pa sa inaakala ko, sa aking pamilya, sa aking kabuhayan, sa aking kalusugan at sa aking pagkatao. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation: I am aligned with God's power that works within me. Ako'y binubuksan sa kasaganahan na hindi limitado sa aking nakikita. Ipinapasa Diyos ko ang aking mga pangarap dahil alam kong higit pa ang Kanyang kayang ibigay. Dumadaloy sa akin ang kabutihan, pabor, at bagong simula. Ang Diyos ay gumagawa sa aking likuran. Kahit hindi ko pa nakikita, alam kong may inihahanda siya. I am open, I am expectant, I am blessed beyond measure. Superabundance ay hindi lamang tungkol sa dami ng material na bagay. Ito'y tungkol sa pananaw na may Diyos na laging sapat, higit pa sa sapat at nagbibigay ng higit pa sa inaasahan. Kapag binago natin ang ating paningin mula sa paghahanap ng kakulangan patungo sa paghahanap ng kabutihan, awa at pabor, nagsisimula nating maranasan ang supernatural provision ng Diyos. Ang pananampalataya ay parang lente. Kung ang hinahanap mo ay pighati, yan ang makikita mo. Pero kung ang hinahanap mo ay kabutihan ng Diyos, kahit sa gitna ng problema, makikita mo ang Kanyang pagkilos. Change what you're looking for because what you focus on expands.
Kaya simulan mong hanapin ang kabutihan kahit sa ordinaryo, awa kahit sa pagkukulang, pabor kahit sa di karapat-dapat, paglagong espiritual kahit sa paghihintay, at promosyon kahit sa panahon ng pagsubok. Awit 23 verse 6. Tiyak na ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ay susunod sa akin habang ako'y nabubuhay, at ako'y mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Reflection. Ang talatang ito ay paalaala ng walang humpay at matapat na pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kailangang habulin ang pagpapala. Ang kabutihan at awa ng Diyos ang siyang hahabol sa iyo. Sa mundo kung saan madalas tayong mapagod, kakahanap ng kasagutan, ng pagmamahal at ng katiyakan, ipinapaalala ng awit 23 verse 6 na hindi mo kailangang mag-isa. Hindi ka iniwan ng Diyos. Sinusundan ka niya, hindi para husgahan, kundi para alalayan at mahalin. Ito ay hindi pansamantalang presensya habang buhay ito. Kapag ang puso mo ay nananahan sa Diyos, ang kabutihan at pag-ibig ay hindi lamang dumarating sa espesyal na araw. Araw-araw mo itong baon. Ang tunay na superabundance ay hindi lang yaman. Ito'y pagkakaroon ng katiyakan na sinusundan ka ng kabutihan saan ka man dalhin ng Diyos. Pagninilay na tanong, ano ang pinili mong hanapin? Kabutihan o kakulangan? Kapag may hindi ka naunawaan sa buhay mo ngayon, naaalala mo bang may awa pa ring sumusunod sa iyo? Panalangin. Panginoong Diyos, salamat sa paanyaya mong baguhin ang aking pananaw mula sa kakulangan tungo sa kasapatan, mula sa pangamba tungo sa pagtitiwala. Turuan mo akong tumingin hindi sa pagkawala, kundi sa kabutihang ginagawa mo sa likod ng lahat. Sa bawat araw, itinutuon ko ang aking mga mata sa iyong kabutihan na laging naroroon, sa iyong awa na hindi nauubos, sa iyong pabor na bumubukas ng mga pintong sarado, sa iyong pagpapalago na dumarating sa tamang panahon, at sa iyong promosyon na galing sa langit. Baguhin mo ang aking puso upang makita ko ang mga biyaya sa gitna ng unos, at magtiwala akong may mas higit kang inihahanda kaysa sa aking hinihintay. Sa iyo ko inilalagak ang lahat dahil ikaw ang Diyos ng superabundance. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmation. Binabago ko ang direksyon ng aking paningin mula sa pangamba patungo sa pananampalataya. I am now looking for goodness, mercy, favor, increase, and promotion. Kahit hindi ko pa ito nakikita, alam kong dumarating na ang mga sagot. I trust in divine timing and divine abundance. Ako'y bukas sa pagdaloy ng mga bagong oportunidad at biyaya. God is not finished with me yet. He is doing exceedingly, abundantly, above all I ask or imagine. Ang pag-asa ay ang masayang paghihintay ng isang mabuting bagay. Kapag inaasahan mong may darating na mabuti, ito'y nagbibigay ng kagalakan sa puso. Nagdadala ito ng sigla at pananabik sa bawat araw. Reflection. Ang tunay na pag-asa ay hindi lamang
Pasensyang naghihintay. Ito'y masayang pananabik sa kabutihang alam mong darating. Hindi dahil sa sitwasyon mo, kundi dahil sa Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Kapag puno ka ng pag-asa, kahit wala ka pang nakikitang pagbabago, may kagalakan ka pa rin dahil alam mong ang kabutihan ng Diyos ay paparating. Ang pag-asa ay parang ilaw sa dilim na daan. Hindi nito binabago agad ang sitwasyon, pero binabago nito ang iyong salamin sa pagtingin sa buhay. Ang taong may pag-asa ay may pananampalataya na gumagalaw. May pananabik, may sigla, hindi takot ang kanyang kasamang emosyon, kundi kagalakan na bunga ng paniniwala. Roma 15 verse 13. Naway puspusin kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Reflection. Ang talatang ito ay paalaala na ang tunay na pag-asa ay hindi gawa-gawa ng isip o positibong pag-iisip lamang. Ito ay galing sa Diyos. At kapag ang Diyos ang pinagmulan ng pag-asa mo, kasama nitong dumadaloy ang kagalakan at kapayapaan. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil buo ang tiwala mo sa Kanya. Ang pag-asa ay hindi tahimik na pagtitiis lang. Ito ay buhay na pananabik sa kabutihan ng Diyos, kahit wala pang nakikitang pagbabago. At ano ang nagbibigay lakas sa pag-asa na ito? Hindi ang sarili mong kakayahan, kundi ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kahit nanghihina ka, kahit naduduwag ka, may espiritong bumubuhay sa loob mo na nagsasabing, maghintay ka, magtiwala ka, may mabuti pang darating. Panalangin. Aming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pag-asa, lumalapit ako sa iyo ngayon, hindi upang hanapin ang sagot sa lahat ng tanong, kundi upang humugot ng lakas mula sa iyong presensya. Puspusin mo ako ng pag-asa na hindi natitinag ng kalagayan, ng kagalakan na hindi nakasalalay sa sitwasyon, at ng kapayapaan na hindi kayang agawin ng anumang takot o pag-aalala. Sa tuwing ako'y nanghihina, ipaalala mo na ang kapangyarihan ng iyong Espiritu ang gumagawa sa akin. Sa panahon ng paghihintay, palalimin mo ang tiwala ko. Sa gitna ng kawalang katiyakan, turuan mo akong tumingin sa iyo, Diyos na tapat at hindi nagbabago. Pinipili kong maniwala na may mabuti kang ginagawa, kahit hindi ko pa nakikita. Salamat sa iyong presensyang nagpapalakas at sa pag-asang hindi nauubos. Amen. Affirmation. Ako'y puspos ng pag-asa na galing sa Diyos. Ang kagalakan at kapayapaan ay dumarating sa akin habang ako'y nananampalataya. I'm expecting something good to happen because God is working even now. Hindi ako nag-iisa. Ang Espiritu Santo ang aking kalakasan. I trust in divine timing. I rest in divine peace. My heart is anchored in hope and I will not be moved.
Kung nais mong maranasan ang kasaganahang higit pa sa karaniwan, kailangan mo simulan ang paghihintay o pag-aasahan ng mas dakila at mas mabubuting bagay. Reflection. Ang superabundance ay hindi lamang bunga ng sipag o galing. Ito ay bunga rin ng pananampalatayang may pananabik. Ang pananabik ay hindi basta pagnanais. Ito'y aktibong paniniwala na ang Diyos ay kayang gumawa ng higit pa kaysa sa nakikita mo sa ngayon. Kung ang inaasahan mo ay maliit, malamang maliit din ang magiging pananampalataya mo. Pero kung sisimulan mong asahan ang higit pa, higit sa sakto, higit sa nakagawian, binibigyan mo ng daan ang Diyos para kumilos ng higit pa sa ordinaryo. Efeso 3 verse 20. Magagawa ng Diyos ang higit pa sa ating hinihingi o iniisip. Ngunit para ito'y maranasan, kailangang handa kang maniwala at umasa sa Kanya. Ang superabundance mindset ay nagsasabi, hindi pa ito ang dulo. May mas mabuti pang paparating at naniniwala akong ang Diyos ang nagdadala nito. Tanong sa pagninilay, ano ang inaasahan mo sa buhay mo ngayon? Limitado ba o may pananabik sa higit pa? Pinipigilan ka ba ng takot o nakaraan para magtiwala sa mas malaki? Panalangin. Amang nasa langit, salamat dahil ikaw ay Diyos ng kasaganaan, hindi lang sapat kundi higit pa. Turuan mo akong maniwala sa laki ng mga bagay na kaya mong gawin. Linisin mo ang aking isip sa mga limitasyon na itinuro ng mundo o ng aking nakaraan. Ngayon, binubuksan ko ang puso ko upang asahan ang higit pa. Higit pa sa takot, higit pa sa sakto lang, higit pa sa dating kinasanayan. Palitan mo ang pagdududa ng pananampalataya. Bigyan mo ako ng bagong pananaw na may mabuti kang ginagawa kahit di ko pa nakikita. Punuin mo ako ng banal na sigla at pananabik sa hinaharap dahil alam kong ikaw ay tapat at makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation. Pinipili kong umasa sa mas dakilang bagay kaysa sa nakita ko noon. I am expecting greater things because I serve a God who does exceedingly abundantly above all I ask or imagine. Ako ay binabago ng pananampalataya araw-araw. I am aligned with divine increase, favor, and promotion. Hindi ako limitado ng aking nakaraan dahil ang aking Diyos ay walang hangganang mapagbigay. Ang abundance ay nagsisimula sa inaasahan kong kabutihan mula sa Diyos at dumarating ito ngayon. May mga bagong bundok na dapat akyatin at mga bagong tanawin na dapat tuklasin. Asahan mong aangat ka ng mas mataas. Asahan mong malalampasan mo ang bawat hadlang. Asahan mong may mga pintuang magbubukas. Asahan mong magkakaroon ka ng pabor sa trabaho, pabor sa tahanan, pabor kahit sa grocery, at pabor sa iyong mga relasyon. Reflection. Ang Diyos ay hindi nagdadala sa atin sa dulo. Dinadala niya tayo mula sa bundok patungo sa panibagong bundok, mula sa tagumpay tungo sa mas mataas na tagumpay.
Kaya mahalagang asahan mong may bago. Bagong pag-asa, bagong oportunidad, bagong tagpo ng pabor. Hindi mo kailangang manatili kung nasaan ka ngayon. Hindi ka nilikha para manatiling nakatali sa pagkatalo, kundi para umakyat. At sa bawat hakbang pataas, may bagong pananaw, may bagong pabor, at may bagong kaluwalhatian na inihahanda ang Diyos. Pero ang paanyayang ito ay may kasamang panawagan. Asahan mo ito. Ang pananampalataya ay laging nakatingin sa abot tanaw. Kung gusto mong maranasan ang higit pa, kailangan mong simulang asahan ito, hindi bukas, kundi ngayon. Kawikaan 23 verse 18. Sapagkat tiyak na may kinabukasan ang tao, at ang iyong pag-asa ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Reflection. Ang talatang ito ay paalaala na may dahilan kung bakit ka umaasa. Hindi sayang, hindi ilusyon, at tiyak na hindi walang saysay. Kapag ang pag-asa mo ay nakaangkla sa Diyos, ang iyong kinabukasan ay hindi madilim, kundi pinangangalagaan ng kanyang mga pangako. Sa mga panahon ng kawalan ng direksyon o kapag tila wala ng pag-asa, ito ang kanyang sinasabi. Anak, may naghihintay na mabuti. Hindi pa ito ang katapusan. Ang talatang ito ay parang kamay ng Diyos na humahawak sa iyo habang dumaraan ka sa lambak ng kawalang katiyakan. Sinasabi nito, magpatuloy ka sapagkat ang hinaharap mo ay hindi basta hinulaan. Ito ay hawak ko. Ang pag-asa ay hindi pagtakbo sa realidad, kundi pagharap sa realidad na may paniniwalang may Diyos na kasama mo. Panalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong pangakong tiyak na may kinabukasan ako. Sa gitna ng mga panahon na tila walang kasiguraduhan, inaalala ko na ang aking pag-asa ay hindi mawawala sa hangin. Dahil ito'y nakatayo sa iyong katapatan. Turuan mo akong kumapit hindi sa nakikita ko ngayon, kundi sa mga pangakong dumarating pa. Kapag ako'y napanghihinaan ng loob, ipaalaala mo sa akin na ang mga luha ay pansamantala. Ngunit ang kinabukasang mula sa iyo ay pangwalang hanggan. Hindi mo ako tinawag para mawalan ng saysay, kundi para magkaroon ng layunin, direksyon at liwanag sa dulo ng daan. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga takot at pinapalitan ko ito ng tiwala sapagkat ikaw ang may hawak ng aking bukas. Amen. Affirmation. May kinabukasan ako, tiyak at puno ng pag-asa. Ang Diyos ang aking sandigan, kaya hindi masasayang ang aking paghihintay. I trust that something good is on its way. Ang mga pangarap ko ay hindi pa tapos. Pinapanday pa ito ng Diyos. My future is not empty. My future is in His hands. Araw-araw ay hakbang papalapit sa layunin na inilaan para sa akin. 2 Corinthians 3 verse 18. Tayong lahat na walang talukbong ang mukha ay nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng salamin. At unti-unti tayong nagbabagong maging katulad niya, na lalong nagiging maningning sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon.
Reflection. Ang talatang ito ay nagsasabing hindi ka lang basta niligtas. Binabago ka rin, at ang pagbabago ay hindi biglaan, kundi unti-unti, araw-araw, hakbang-hakbang mula sa kaluwalhatian tungo sa higit pang kaluwalhatian. Habang patuloy kang tumitingin sa Diyos, hindi sa sarili mong kakulangan o kasaysayan, ang Espiritu niya ang kumikilos sa loob mo. Binabago ang iyong isipan, puso at layunin. Ibig sabihin, habang nananatili kang nakatuon sa Kanya, kusa niyang binabago ang direksyon ng iyong buhay. Ang dating ikaw ay hindi na ikaw ngayon, at ang ikaw ngayon ay isa lamang patikim ng mas maliwanag at mas matatag na ikaw na hinuhubog ng Diyos araw-araw. Panalangin. Espiritu ng Diyos, salamat sa pagbabago mong ginagawa sa loob ko. Kahit hindi ko ito agad napapansin, alam kong gumagalaw ka. Tanggalin mo ang anumang talukbong na humahadlang sa aking pagtingin sa iyong kaluwalhatian. Hayaan mong ang mga mata ko ay laging nakatuon sa iyo, hindi sa aking kahinaan, kundi sa iyong kabutihan. At habang tinitingnan ko ang iyong mukha, hinihiling ko na baguhin mo ako upang maging higit na katulad mo. Sa pag-iisip, sa pagkilos, sa pag-ibig. Palitan mo ang pagkabigo ng katatagan, ang takot ng pananampalataya at ang luma kong pagkatao ng bagong nilikha ayon sa iyong wangis. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmation. Ako ay binabago araw-araw ng Espiritu ng Panginoon. I am going from glory to glory. Ang dating ako ay hindi na ako. Ako ngayon ay hinuhubog ng Diyos. Habang tumitingin ako sa Kanya, lumalalim ang aking pagkatao at lumilinaw ang aking layunin. I embrace the slow, beautiful transformation of grace. Ako ay ginagawang kawangis ni Kristo, hindi biglaan, kundi totoo. Maghanda ka para sa kahangahangang laki ng pabor ng Diyos. Gagawa siya ng higit pa sa sagana at lampas pa sa anumang hinihiling mo o naiisip. Ang kanyang mataas na pabor ay nananatili sa mga lumalakad sa pananampalataya. Reflection. Ang pabor ng Diyos ay hindi ordinaryong tagumpay. Ito'y hindi masusukat na kabutihan at himalang dumadaloy sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. Hindi ito bunga ng galing, talino o koneksyon, kundi ng grasya. Walang bayad, ngunit lubos na makapangyarihan. Ang pabor ng Diyos ay hindi patas sa paningin ng tao dahil kaya niyang gawin para sa iyo ang hindi kayang gawin ng posisyon, ng edukasyon o ng pera. Ngunit may isang kondisyon, pananampalataya. Ang pabor ay dumadaloy sa mga hindi lumalakad sa takot kundi sa tiwala. Kaya kapag naniniwala ka, kahit hindi mo pa nakikita, kapag umasa ka, kahit may pag-aalinlangan sa paligid, kapag naglalakad ka sa direksyong pinapagawa ng Diyos kahit mahirap, diyan dumarating ang pabor na hindi mo inaasahan.